I go when there's no one else to turn to? Who do I talk to when nobody wants to listen? Who do I lean on when there's no foundation stable? Go to the rock, I know He's able. I go to the rock, I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. Not into the mountains, and the mountains stand by me. When the earth all around me sinking sand, Christ, that solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Where do I go when the storms of life are threatening? Where do I turn to when the winds of sorrow blow? Is there a refuge in the times of tribulation? I go to the rock, I know He is able. I go to the rock, I go to the stone that the builders rejected. Run into the mountains, and the mountains stand by me. Christ, that solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. Run into the mountains, and the mountain stands by me. When the earth all around me is sinking sand, Christ, that solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, yes, I'm leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. Oh, a blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Sing it right, hallelujah. And secure from all alarms, leaning on the everlasting arms.
secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Hallelujah. From the cross to the throne, from death into life, He went for His own. All power in earth, all power above is given to Him for the flood of His love. Only believe, only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only. Minsan pa, as I call on the precious brother. Amen. Only believe. God bless you, Brother Alfred. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Yes, Lord. Only believe. All things are possible. Only believe. Amen. Tayo ay yumuko at manalangin. Dakila namin Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat sa amin na kami, Ama, ay makadako sa gabi ng mga panalangin. O Diyos, ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, at ganun din, Lord, ang bawat kahilingan sa gabi ito. Na ikaw, minsan pa, O Lord, ang siyang mag-grant ng lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. O Diyos, pangunahan mo ang munting gawain na ito, Lord, sa gabing ito. Gabayan mo ang iyong abang lingkod. Minsan pang itago, Panginoon, sa iyong banal na likuran, Panginoon, at ikaw ang mausap para sa akin, O Diyos. I-bless mo rin, Panginoon, ang bawat kapatid namin na nasa live streaming, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na bigyan ng magandang koneksyon ang bawat isa na nasa malalayong dako, sa pamang dako, Lord, ng kapuluan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumabay, Panginoon, at magbindi ka, O Diyos, sa bawat isa. Panginoon, siya namin ipinagkakatiwala ang gabing ito. Siya namin pinagkakaloob ang patuloy na kadakilaan, kalwalhatian sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Palakpan natin ang Panginoon sa gabi ito. Praise God. At bago tayo maupo, mga kapatid, ay magbukas tayo ng ating mga kasulatan.
dito sa aklat ng James, chapter 5. Magsimula po tayo dito sa 16. James chapter 5, verse 16. Ganito po ang pagkakasabi sa wikang Tagalog. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Amen. Dakilang Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na gumabay, Panginoon. Ang tinapay ng buhay na ito, Lord, na siya mong salita, Panginoon, ay ibahagi sa bawat sa amin. Salamat po sa iyo ang kapurihan sa dakilang ngalan ni Jesus. Amen. Pasika tayo ay makaupo, mga kapatid. At isang magandang gabi sa bawat sa atin. Salamat sa Panginoon, sa ating butihing pastor na pinagkakaloob niya sa amin na pagkakataon upang makapangusap, mga kapatid, sa inyong harapan. At isang magandang gabi rin sa ating mga kapatid na sa iba't ibang dako ng kapuluan, sa ating mga kapatid sa lugar ng Guam, pagpalain kayo ng Panginoon, at ang Diyos ang siyang patuloy na gumabay at tumugon ng bawat pangailangan. Praise God, mabilis ang araw. Nung nakaraan ay Miyerkules na naman ngayon. Nagtatrabaho kami, parang kulang na kulang yung oras. Sabi ko nga sa bahay, dapat 2 ako para mabilis yung trabaho. Ang bilis ng panahon, mga kapatid, yung pagtiktak ng orasan, hindi mo mapigil. Napakabilis, mga kapatid, at tunay nga na ito ay sinabi na ng Panginoon na gagawin niya mabilis ang lahat ng mga bagay, sapagkat kung hindi magkakaganon, ay walang makakaligtas na laman, mga kapatid. So, maiksi lang ang ating gawain sa gabing ito. Ilaan natin sa panalangin ang gabing ito, mga kapatid. Tunay nga na palala ang panahon. Akala ko yung nakikita ko sa Facebook, kasi sa Facebook, mga kapatid, marami mga peke, marami mga hindi tunay, pinapakita sa mga balita. Hindi mo na malaman kung alin yung tunay na balita o yung totoo o ano pa mga bagay, kasi naghalo-halo na rin, mga kapatid. So nakikita natin ang nangyayari sa ibang parte ng kapuluan, mga kapatid, lalo na sa lugar ng India. Puri ng Panginoon, at milyon na yung halos 17 million yung apektado sa kanila, at halos na sa 200,000 na ata yung namamatay. Wala nang mapaglagyan yung may mga sakit. Wala na rin mapagsunugan doon sa mga patay nila, at sinusunog na lang ito kung saan yung open na lugar, doon na lang nila sinusunog yung kanilang mga bangkay, mga kapatid. Pestilence. Iisa lang ang pupuntahan nito, mga kapatid, gutom ito Yun yung tinutumbok nito. Pag nagkaroon ng pestilence, taggutom yung kasunod nito. Kasi walang trabaho. Mahihinto ang lahat ng mga bagay. Megit 1 taon na tayong nandito sa ganitong kalalagayan. Subalit meron ba sa inyong hindi kumain ng 1 beses? Wala di ba? Si Elias, mga kapatid, nagkaroon ng doon sa time niya na 3 taon at kalahati na hindi umulan.
Yun lang isang taon mga kapatid na hindi umulan, alam na natin agad na ang kasunod nito ay taggutom uli. Siyempre, hindi magkakaroon ng aanihin, walang tubig, mamamatay ang mga hayop, mamamatay ang mga puno. Taggutom yung kadalabasan mga kapatid. Subalit kung titingnan natin doon sa kaysaysayan ni Elijah that time na nagkaroon ng tagtuyot mga kapatid, hindi siya nagutom. Diba? Lahat namatay ang mga hayop, namatay ang mga halaman, walang ulan, natuyo ang lahat ng mga patubigan. Subalit, ang Diyos ang siyang patuloy na nagpo-provide kung saan pupunta ang kanyang anak. Diba? Sabi, punta ka doon sa ilog ng Cherit, sa batis ng Cherit. At doon, meron siyang ayuda doon mga kapatid. I mean, special pa yung mga nagdadala ng ayuda sa kanya kasi mga ibon, di ba? Dito, pag ang ayuda mo, pag sinabi ni President Duterte, bigyan nyo ang bawat pamilya ng 4,000. Siyempre, pag nagdaan na ng barangay, hindi na 4,000 mga kapatid yung tinatanggap ng mga tao. 4,000 na lang. Diba? Doon sa time ni Elijah mga kapatid, ang inuutusan ng Panginoon, that time ay uwak, nagdadala ng tinapay ay ng karne sa umaga, meron pang patinapay sa hapon. Anong ginagawa niya? Tutulog lang siya ron mga kapatid. Pag nauhaw, nasa tabi siya ng ilog, ng batis ng Cherit mga kapatid. Hindi siya nagkulang. Tayo, may isang taon ng buti nga yung iba, may mga trabaho. Ang naging kawawa, mga kapatid, yung mga driver. Dati, ang kakapal ng mga pitaka niyan. Yung pitaka ko dati, hindi nawawalan ng 1,000, mga kapatid. Yung ngayon, 40 pesos na kasi talagang wala talagang kita, mga kapatid. Subalit ang Panginoon, sabi nga bakit wala kayong mga trabaho, yung mga bahay ninyo, nag-i-extend kayo ng bahay, hindi kayo nawawala ng ginagawa sa bahay. Ibig sabihin, meron lang isang bagay na ipinapakita ang Panginoon. Na kapag hindi ka nakalimot sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Diba? Tingnan nyo yung halaman o yung puno. Habang ang puno ay nakatanim sa lupa, mabubuhay siya. Subalit kapag ang puno ay inyalis mo sa lupa, mamamatay yun, automatic 100%. Yung isda, hayaan mo lang siya doon sa tubig. Mabubuhay yan kasi maraming pagkain dyan Subalit kapag ang isda, inyalis mo sa tubig, automatic yan, mamamatay yan. Ganon din ang isang tao ng Diyos. Kapag umalis ka sa Panginoon, dahil anak ka ng Panginoon, dahil anak tayo ng Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Mamamatay ka. Diba? Spiritual, mamatay ka mga kapatid. Praise God. Sa gabing ito, tiwala dito sa ating binasa dito sa aklat ng Santiago. Sabi niya rito, mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Pamagatan natin na ang ating pagbulay-bulay sa gabing ito, yung the prayer o yung panalangin. So sabi ng ating propeta, sabi niya, now, see what prayer does. Prayer is not exactly bringing God down to man. Yun daw panalangin, hindi naman yun yung nananalangin ka para pababain mo yung Diyos sa'yo o sa tao. Hindi yun. Sabi ng ating propeta, it's bringing man up to God. Kapag ikaw ay nanalangin at dumating ka sa punto ng panalangin, tayo ay lumulugar
na tayo ay napapalapit sa ating Panginoon, pataas. Hindi yung Diyos ang bumababa, papunta sa tao. Now sabi niya, it's bringing man up to God. See, as you pray, you lose sight of these earthly things. You sway out into somewhere else, way beyond, and on and on and on, till you become into His presence. And then a faith that you have laid it out before God said, now here, God, here it is, and I want to get well for this cause. Or I want to do this for me. For this cause, I want to heal me from this cancer, or this TB, or this anemia condition, or whatever it is. I will walk before you. I will do everything I can. I will give this testimony everywhere I go. I will be happy to do that, Lord, and I will use my life, not for myself. I will use it for your glory, to help others to see you. Kapag tayo ay mananalangin, mga kapatid, yung iba kasi pag dumulog agad salita agad ng Panginoon. Lord, gayon po, Panginoon, itong bagay, bigyan mo ako ng gano'n, Hindi. Hayaan muna yung kaisipan mo, mga kapatid, yung kaisipan natin, mag-concentrate muna tayo. Kasi ang daming gumagambala sa ating kumisan Ang dami natin mga nadidinig, mainam nga manalangin, mga kapatid. Kung magpi-play ka ng solemn na mga instrumental na mga awitin, ikukondisyon mo yung kaisipan mo, mga kapatid. At mararamdaman mo kapag ikaw ay nakapikit, mararamdaman mo sa sabihin ng Panginoon, manalangin ka na. Diba? So sa gabing ito, mga kapatid, tayo ay dadako sa mga panalangin. Prayer means petition o kahilingan. Now, sabi niya rito sa kanyang mensahe, now I'd imagine when a trials come up, what the first thing a child of God has to refuse when a trials comes. Sabi niya, the greatest weapon was ever put in the hands of mankind. Prayer, sabi niya rito. It even changed everything. It even changed the mind of God one time. Nababago niya daw yung kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Madalas kong sabihin sa inyo, may kasabihan, ang utos ng hari, hindi ito mababali. Hari yun. Ang nagsalita dito, mga kapatid, Diyos. Now, sabi niya, the greatest weapon was ever put in the hands of mankind, prayer. It even changed everything. Lahat talaga nababago sa pamamagitan ng panalangin. It even changed the mind of God one time. God told His prophet, go up and tell the king he was going to die. And the king turned his face to the wall and said, di ba si Haring Ezekias, mga kapatid, nang siya ay nagkasakit. Tingnan natin dito, mga kapatid, sa 2 King, chapter 20. Tingnan natin. Sa ikalawang hari, Kapitulo 20, sa verse 1. Yan, sa Tagalog. Sabihin, ng mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. Ibig sabihin, para sa panahon natin, cancer. Kasi yung sakit niya, hindi sa ikabubuhay, kundi ito ay sa ikamamatay. Sabi niya, sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon. Kasi prophet, sabi niya, thus saith the Lord. Pag propeta, kapag nagsalta ang propeta, laging may kalakip na ito ang sinabi ng Panginoon. 100% mangyayari, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, mamatay ka, mangyayari yon.
Walang pagsalang hindi mangyayari kasi sinabi ng Diyos mangyayari. Sabi niya, at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay. Kanino siya sabi? Kay Ezekias sa mga kapatid. Ano nga ayusin niya? Yung kanyang bahay? Hari siya. Ano bang sira ng kanyang bahay? Hindi yung bahay niya mga kapatid ang pinapaayos ng Panginoon, kundi yung kanyang buong sangbahayanan, yung kanyang pamilya. Praise God. Nasabi niya rito, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Ang nagsasalta mga kapatid, propeta. The mouthpiece of God. At hindi ito pwedeng mabago. Ganito unrevocable. Yung salta ng Panginoon, pag sinabi, yan na yan. Tapos na. So, ba't anong sabi ng prophet? Yung panalangin nababago yung kaisipan ng Diyos. Now, ituloy natin. Na magkakayo kanyang ipinit ang kanyang muka sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalain ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisin na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. Kasi nabi ng propeta minsan sa kanyang pangangaral, sabi niya, kapag ang tao ay nanalangin at walang luha na umagos sa kanyang mata, sabi niya, I doubt it. Hindi siya satisfied kapag ang tao umiyak o nanalangin na hindi nabahira ng luha ang kanyang mata. Diba? Si Ezekias mga kapatid ay umiyak na mainam. Taas natin. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan na ang salta ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na iyong magulang aking narinig ang iyong panalangin, aking nakitang iyong mga duha, narito aking papagalingin ka, sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. At aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon. Wala bang isang salita ang Diyos, mga kapatid? Pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Bakit nang dumating ang time na nanalangin si Ezekias ay nabago yung plano ng Diyos para sa kanya? Hindi mo pwedeng baliin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung puti, puti. Kung itim, itim. Sapagkat ang salita ng Diyos ay namamalagi, nananatili. Praise God. Subalit nang dumating dito sa panahon ni Ezekias, sabi ng propeta, nabago ang kaisipan ng Diyos. Dahil sa panalangin. Kasi nakita natin, taong sakdal si Ezekias, mga kapatid Sabi niya, lumakad siyang sakdal. Gumawa siya ng mga bagay na nararapat na gawin ng isang sakdal na tao. Dito sa ating binasa sa aklat ng James, Santiago, sabi niya, malaki ang magagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Isang taong sakdal. Anong nangyari sa panahon na yun, mga kapatid? Diba? 15 years yung nadagdag doon sa taon ng hari. At gumaling pa ang kanyang karamdaman. Bakit? Nanalangin siya. At hindi lang siya nanalangin, umiyak talaga siya sa Panginoon. Nadinig ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi niya, do we know what we really need? Sometimes we want. We pray for our desire. Yung want kasi, sa Tagalog yung want,
Gustuhin. Tama ba yan? Gustuhin. Gusto. Yan. Yung desire naman, sabi niya, we pray for our desire. Yung desire naman, yung parang ninanasa mo lang siya. Yun yung hinihingi mo kumisa sa Panginoon, yung gustuhin mo, yung ninanasa mo na makuha, yun yung hinihingi mo sa panalangin. Sabi ng propeta, do we know that what we really need, sometimes we want, we pray for our desire, and sometimes our desire is not our need. Iba yung desire, iba yung need. Iba yung pangailangan natin, mga kapatid. Iba yung gustuhin mo, iba yung nasain mo sa buhay. Now, sabi niya rito, we must realize that we do not understand what we need. We think we do, but God promised to supply. Ano yung isusupply niya? Our needs. Ang Diyos nangako, mga kapatid, na ibibigay niya ang lahat nating pangangailangan. Ipinangako ba niya yung desire mo? Ipinangako ba niya yung wants mo sa buhay? I want that, I want this. Lahat na lang ng want gusto mong makuha. Hindi naman ipagkakaloob sa Diyos yan kung anak ka niya and then ikapapahamak mo. Subalit kung pangailangan mo, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Ano yun? Yung needs. Sabi ko noon, Ama namin, di ba? May panalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Yung needs mo. Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Our Father who art in heaven. Ikaso yung iba na nanalangin, sabi ko na, Ginoong Maria. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Nung maliliit kami, mga kapatid, yun ang panalangin namin, gabi-gabi, nakaluhod kami. Pagdating na ng alas 6 ng gabi, tagapanguna pa namin no, si Kagawad Marlin Grande. Nagdadasal kami dyan ng, ang tawag doon, nagro-rosary kami, hawak-hawak yung rosary. Paulit-ulit naming dinadasal yung Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Yun lagi. Sabi ng Panginoon, paano ba kayo manalangin? Ganito kayo manalangin. Diba? O, tutugunin ng Panginoon na ating mga pangailangan. At sabi ng Sultan, ayaw ng Diyos yung mga paulit-ulit na panalangin. Ayaw niya yung mga kapatid. Yung mga panalangin, mga isinasa ulo ng mga panalangin. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. So dito sabi niya, napakahalaga ng panalangin eh. Yung prayer, napakahalaga niyan, mga kapatid. Lalo na itong panahon na ito. Ang tao, hindi na nila malaman kung anong gagawin. Ang mga namumuno sa atin, ang presidente, mga congressman, mga senador, hindi na nila alam yung gagawin. Kasi, andyan na yung mga taong mapagsamantala eh. Di ba? Ayaw na lumampas yung pagkakataon na hindi sila nagkakapera, mga kapatid. Mayaman na nga ang tao, mga kapatid, nagpapayaman pa. May mga gamot naman na 30 pesos lang ang halaga, nakakagamot. Pero ayaw nilang ipasa, mga kapatid. Bakit? Hindi sila magkakapera. Ang gusto na, nakakahalaga ng mga 400 pesos, 700 pesos yun ang halaga. Samantalang merong gamot na 30 pesos lang, mga kapatid, ayaw nilang ipasa. Ayaw nilang bigyan ng pahintulot para ibenta sa mamayan. Bakit? Wala kasing pera. Diba? Sagana yan eh. Maraming ganyang tao sa gobyerno, ganyan, mga kapatid. Pero
ang lahat ay may kabayaran. Di ba? So ngayon, prayer. Napakahalaga nito mga kapatid. Bakit ano ba yung panalangin? Nabasa ko, sabi niya, basa natin sa Revelation. Nabasa ko sa 5:8 sa aklat ng Revelation. Tignan natin. Sabi niya, sa Tagalog, at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Ano yung kamangyan? Kamangyan mga kapatid, basa na sa English. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors. Kamangyan mga kapatid, ang kamangyan ay ginagamit ito sa paghahandog sa Panginoon, sinusunog ito at ito ay nagbibigay ng mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Ano ito mga kapatid? Ano yung inipon ng 24 elder na mga mababangong samyo na sabi ganon, which are the prayers of saints. O tanong ko, sino ang santo sa gabing ito? Sabi doon sa Ephesians 4:11, at pinagkaloob niya ang fivefold ministry, pastor, teacher, evangelist, prophet, sa ikakasakdal ng mga banal, mga santo, mga kapatid. At kapag ikaw ay nanalangin, kapag tayo ay nananalangin, tayo ay gumagawa ng isang mabangong samyo sa ating Panginoon. At ito ay iniipon, mga kapatid. At kapag sila ay gumagawa ng pananambahan sa kalangitan, ito ay ipinagkakaloob nila sa ating Diyos na mapangyarihan sa lahat. Gaano kahalaga yung panalangin niyo, mga kapatid? Yung mga nasa live streaming, gaano kahalaga yung panalangin ninyo? Huwag lang panay cellphone. Huwag lang panay ML. Yung ML, meaning niyan, masamang laro. Di ba? Huwag ganun. Kapag naglalaro ka niya, hindi mo binibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi ka nakakapag-create ng mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Nasisira ang konsentrasyon natin sa paglalakbay, spiritually speaking, mga kapatid. Maraming mga bagay na umaagaw ng ating atensyon sa mundong ito. Hindi na tinitignan yung mga nangyayari. Sabi nga na maging mapagmasid kayo, mga kapatid. At nakita natin na ang mundong ito ay wala ng pag-asa, pabulusok na, mga kapatid. Saan kayo pupunta? Saan tayo pupunta? Take it to the Lord in prayer. Manalangin, mga kapatid. Amen. Baka mabago pa ang kaisipan ng Panginoon sa mundong ito. Yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga magulang, yung ating mga anak, yung ating mga kapatid. Sa laman, yung ating mga kapatid sa espiritu na kasama natin dati na umaawit, nakikinig, nagpupuri sa Panginoon. Nasaan sila ngayon? Isinasama ba natin sila sa ating panalangin? Diba? Katungkulan natin bilang isang mananampalataya yan. Isama natin sa panalangin. Hindi na lang lagi yung pamilya natin ang ating ipinapanalangin. Lahat. Doon sa ating binasa sabi, magsipanalaginan kayo. Mga gingian kayo ng mga patawad sa isa't isa, mga kapatid. Nasaan na ang mundo, mga kapatid? Nasaan na? Patapos na, pauwi na tayo. Ang pandemyang ito, mga kapatid, mag-create ito ng hindi mo mabibigyan ng lunas na isang suliranin. Subalit ang Diyos hindi niya tayo babayaan. Nangako siya ng pag-agaw. Napakinggan natin nung linggo. Napakinggan natin yung rapture. Ibig sabihin, gano'n lang rapture agad. Hindi.
Merong proseso, merong kang gagawin. Meron kang ipaglalaban na isang bagay bago tayo dumating doon sa punto na mga kapatid. At walang Kristiyano na nabago sa loob ng 24 oras, mga kapatid. Unti-unti yan ginagawa. Ang isang masterpiece, mga kapatid, unti-unti yan, hindi mo kayang biglain niya sa isang araw kapag si Michelangelo, mga kapatid, nang inukit niya yung obra maestra o yung larawan ni Moses, hindi niya ginawa ng isang araw lang, 2 linggo, hindi. Taon, mga kapatid, matagal, unti-unti. Ganon din ang rapture, mga kapatid. Kaya nga nagkaroon ng sigaw, ng mensahe, kung ano ang gagawin mo sa buhay mo, sa buhay natin, para tayo ay maging karapat-dapat doon sa pag-agaw. Diba? Ito yung panahon na ang ating mga ilawan ay ating itrim, linisin. Ang daming suliranin, mga kapatid, ng mundong ito. Ito yung mga tanda, mga kapatid, ng pagparito ng Panginoon. Subalit, aware ba tayo, mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon? Lampas-lampasan na, mga kapatid, yung 2,000 taon, 2021 na ngayon. Gaano na tayo kalapit doon sa panahon ng pag-agaw? Hindi nagaganda ang kalalagayan ng mundong itong, mga kapatid. Pauwi na tayo. Ang kalikasan, wala na, nagre-reklamo sila eh. Tayong hinihintay ng kalikasan. Bago sila baguhin ng Panginoon, yung munang anak ng Diyos ang babaguhin. Amen? Kaya hindi sila makagalaw eh. Hindi sila makaporma kasi andito pa tayo, mga kapatid. Subalit kung wala na tayo rito, magsisimula naman silang baguhin at pasasabugin ang mundong ito. Prayer. May makahilingan tayo, mga kapatid, sa gabing ito, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, siyempre, sabi katulad sa ating binasa, doon sa time ni Haring Ezekias. Alam niya yung sambahayan na niya, merong hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya nung dumating yung time na sabi ng Panginoon, mamamatay ka na. Nag-pray siya kasi alam niya na may makasama siya, may mga anak siya o may apo siya na hindi pa nila nakakasama sa panampalataya, na hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Tinugon siya ng Panginoon, mga kapatid, kasi nanalangin siya. So ngayon sabi niya rito, kaya yung panalangin, mga kapatid, lahat ng aspeto ng buhay mo, ilalakip mo ito lagi. Lalo na kapag ikaw ay mag-aasawa. Di bali sana kung yung pag-aasawa, Brother Jojo, parang kanin lang yan, na bagong saing. Siyempre, masarap. Bigla mong isnobo, mainit. Anong gagawin mo ron? Hindi ganon. Hindi ganon ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa kasi, mga kapatid, idinadalangin sa Panginoon yan. Bakit? Kasi pag naikasal na kayo sa Panginoon, habang buhay mong pakikisamaan yung asawa mo. Paano kung meron siyang itinatagong isang bagay na hindi mo nalaman, pinakasalan mo? Kasi ganyan naman yan eh. Hindi mo pa makikilala ang ugali ng mapapangasawa mo hanggat hindi kayo nagsasama. Pag nagsama na kayo, di ba, alam niyo naman yan. Sabi ng iba, dumating sa punto ng pag-away, kung alam ko lang na ganyan ka, no, sana hindi na kita pinakasalan. Nagsisisiyan pa sila. Ikaw, hindi, pag gano'n kasi, talagang batuhan ng salita yun, batuhan. Ako man gano'n eh. Kasi nangyayari, mga kapatid, yung mga kapatid ko sa laman, 2 yung kapatid ko na nag-asawa ng usapan, matandaan.
Pag matanda ng usapan, Brother Jojo, wala kang karapatang magsalita na ikakasal. Ang nag-uusap, yung mga magulang. Balae, kailan ba'y kasal? Ganito, ganon. Sige. Hindi natatanungin, gusto mo ba itong anak mo? Wala nang ganon eh. Ang nag-uusap, parehong matanda. Anong nangyari? Napakalaking problema, mga kapatid. Araw-araw, away. Murahan dito, mura doon. Sisiyan sila dalawang kapatid. Wala eh. Ang hirap. Sabi ng prophet dito sa kanyang mensahe, and if we would study that we're doing when we're going to get married, when we choose our wife, our husband, if we study it over, a man should pray earnestly. Kaya yung mga lalaki, yung mga nanonood dyan, yung mga binata pa dyan, kapag kayo ay naghangad na mag-asawa o nagpaplano na mag-asawa, ipanalangin ninyong maigi, sabi ng propeta. Bakit? Kasi pag nag-asawa ka, nakasama mo hawang nabubuhay yan. Paano kung masama ugali niyan? Paano kung tamad yan? Habang buhay mong papasanin yung kanyang katamaran. Kasi may mga taong tamad, mga kapatid. May mga tao naman na masisipag na halos, katulad ni Brother Jojo, ayaw na na-stack yan. Hanggat may tatarabawin. May mga tao talagang ganun eh. Ayaw nang paupo-upo, pahiga-higa. Meron naman mga tao, nakakambalan niya yung katamaran. Hindi na maayon sa katawan niya, yun. Kaya sabi ng propeta, kapag kayo ay nag-asawa, lalo ni mga lalaki, ipapanalangin ninyong mabuti. Hindi porkit pinungwayan na kayo ng mata, go na. Hindi ganon. Sabi niya, a man should pray earnestly, for he could ruin his entire life. Remember, the vow is until death do we part. Pag ikakasal na, mga kapatid, ang mga kabataan, sumpaan yun. Mamahalin mo ba? Sasama ba siya sa hirap pag ginawa? Opo, pastor. Sumpa yun, mga kapatid. At hindi mo pwedeng baguhin yun. Ito ay sinumpa mo sa Panginoon. Kaya sabi ganon, kapag ikaw ay mag-asawa, lalaki, babae, ipanalangin ninyo ang mga bagay na ito, mga kapatid. So nakikita natin yung yung kahalagahan, mga kapatid, ng pananalangin. Praise God. Bago matulog, manalangin ka. Baka hindi ka na magising kinabukasan. Pagkagising mo kinabukasan, manalangin ka uli. Ano mong bagay ang hinihingi mo sa Panginoon, gagawin mo sa Panginoon, dadalangin ka muna. Hayaan mo na siya ang magdesisyon sa lahat ng mga bagay na iyong gagawin, mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi niya, we should never pray to change God's mind. We should pray to change our mind. Hindi mo na kayang baguhin ang kaisipan ng Panginoon. Pero depende pa rin eh. Kasi kung manalangin ka talaga, katulad ni Haring Ezekias, na bago yung kaisipan ng Diyos. Sabi niya rito, we should pray to change our mind. God's mind doesn't need any changing. Ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid, hindi nangangailangan ng pagbabago. Sapagkat ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid, ay isang matibay na sandigan. Hindi mo pwede itong gibain, mga kapatid. Ang tao, mga kapatid, mahiling mag-isipin ng 2x2 eh. Nagdadalawang isip ako ba? Nagdadalawang isip ako. Hindi ganon. Kailangan meron kang isang punteriya. Kapag ikaw ay pumunteriya, kita yung mga sharpshooter, isa lang yung pinupunteriya nila. Lalo na pag mga long range yung kanilang punteriya, hindi mo pwedeng punteriyahin yung dalawa. Saan mo patatamaan? Kapag dalawa ang punteriya mo, at isa lang yung gagamitin mong baril, wala kang tatamaan kapag pinagsabay mo silang pupunteriyahin. Wala kang tatamaan. Praise God. We should pray to change our mind. God's mind doesn't need any changing. I know a young Catholic boy one time, he had a prayer book saying prayers for his mother to live, and she died. And he threw the prayer book in the fire. Tinapon niya.
I don't go for the prayer book. But anyhow, see, you take the wrong attitude. Sabi, you're trying to tell God what to do. Minsan kasi ang Diyos lagi nating inuutusan. Di ba? Hayaan mo ang Diyos gumawa sa atin ng mga bagay ng sakdal sa kanyang kalooban. So ngayon, bago tayo dumako sa panalangin, alam natin na ang mundong ito o ang bayang Pilipinas, dito na lang, huwag na tayo lumayo. Marami rin may karamdaman dito mga kapatid. Subalit kung alam lang sana nila yung gamot, ay matagal lang nandito mga kapatid. Hindi lang nila alam. Tingnan natin dito sa aklat ng 2 Chronicle. Ito bago tayo magtapos mga kapatid, itanim natin sa ating kaisipan, sa ating puso. 7:14 ng 2 Chronicle. At dito tayo magtatapos sa talatang ito. Sa Tagalog nating basahin. Sabi niya, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. Anong sabi dito sa huli? At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Basahin natin sa English. If my people, kakunti lang kasi nanood sa atin ngayon kung nakikita tayo ng buong mundo at dinggin nila ang panawagan ng Panginoon. Di ba doon sa panahon ng naglakbay yung mga Israel, nagkaroon ng sumpa mga kapatid, nagkaroon ng salot ng mga ahas. Subalit, God will make a way to escape. Ito ang Panginoon, nagbigay ng way. Anyway, sabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves. Ang tao mga kapatid, ayaw magpakababa, gusto nila sila ay mataas lagi, sila ay nakikilala. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Itong problema mga kapatid, ayaw talikuran ng tao ang kanyang masamang lakad. Subalit ang sabi ng Panginoon, kung magpakababa ang tao at manalangin at hanapin ang aking muka and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin. Didinggin ng Panginoon sa langit. And will heal their land. Andito na yung gamot mga kapatid eh. Ito lang yung gagawin ng tao, mga kapatid. Hindi man sa buong mundo, nandito tayo, yung mga nasa live streaming. Kung may karamdaman ka, ito. Magpapakababa, mananalangin, hanapin natin yung kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay, kanyang idaragdag sa atin. Yung sabi ng Panginoon, and I will forgive their sin and will heal their land. Mawala ang COVID na ito mga kapatid kung tatanggapin nila ang salita ng Panginoon. Kaso ayaw ng tao. Pero merong kakaunti. Kaya sabi, fear not little flock. Huwag kayong magulumihanan o huwag kayong matakot. Makakaunti lang naman tayo mga kapatid. Kakaunti lang na makakasumpong ng tamang daan. Amen, na makipot na daan mga kapatid. Magtiyaga tayo, magpatuloy tayo mga kapatid. Ano mang mangyari, huwag nating kalilimutan na manalangin sa ating Panginoon. Amen, tayong lahat ay tumayo mga kapatid sa gabing ito. Praise God. At tayo ay mawit sa Panginoon. Awitin natin ng still. Praise the Lord.
Napakabuti ng Diyos about sa atin, sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag sa atin, mga kapatid. Siya ay nagbibigay ng way, tinuturo niya yung tamang daan, yung tamang paraan, para tayo ay mabuhay sa panahong ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hide me now, Jesus, under your wings. Salamat, Panginoon. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders fall, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I rest my soul. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon, sa gabi ito. Oh, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat sa amin.